A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome mga kapatid sa ating programa. At alhamdulillah, tayo ay nasa ika-13th night na ng Ramadan. Alhamdulillah. So napakabilis lumipas ng mga araw. At nararapat lang na wag nating sayangin, no? At ugaliin natin na pagsumikapan pa natin na mapag-ibayo ang ating mga gawaing pagsamba, lalong-lalo na sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. At ang pag-uusapan natin sa oras na ito, ang naka-assign na topiko para sa akin ay patungkol sa ang pagsunod, ang dahilan ng pagbaba ng biyaya. So, ito ay may kinalaman sa ta'at na tinatawag, yung pagsunod. Pagsunod kanino? Pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa ito sa mga tungkulin ng isang Muslim. Pagkatapos na tayo ay naniwala, no, binigkas natin yung shahadatain, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam. Yung pagbigkas mo ng shahadatain na ikaw ay sumaksi na walang ibang Diyos ang karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Ang kasunod nun, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Etong shahadatain ay may mga haligi, no? Hindi natin ito tatalakay ng malalim kasi doon tayo mag-focus sa pagsunod, sa ta'at, sa mga halimbawa na ibinigay sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi na natin tatalakayin yung 7 kondisyon ng la ilaha illallah, bagkus doon tayo sa kung ano talaga yung kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Merong nakapaligid o nakapalibot na obligasyon kapag ka ito ay napag-uusapan o binabanggit natin. Merong kahulugan ang Muhammad Rasulullah. Maaring madalas natin itong binibigkas, ngunit lingid sa ating kaalaman, may mga obligasyon na nakapaloob sa katagang ito. At ito ay bahagi ng ating paniniwala at obligasyon bilang isang Muslim. So unang obligasyon na mula sa kahulugan ng katagang Muhammad Rasulullah ay ang paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paniniwala sa lahat ng kanyang mga sinabi at lalong-lalo na ang pagbaba sa kanya ng banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at siya ay hindi nagsalita ng ayon sa kanyang pagnanasa. So ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay divinely inspired, no? Kaya sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every time na mayroong ayat, wahi o revelasyon na bumababa, ang mga sahaba ay nakaabang. Kanila itong isinusulat.
Para sa ganun ay ma-distinguish nila kung alin yung hadith at alin yung Quran. No? Dahil madalas nating naririnig sa mga khutbah na sinasabi ng mga nagkukutbah, fa inna asdaqal hadithi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam na salita ay ang Quran, ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na gabay, pamamaraan na iniwan sa atin ay wala nang mas mainam pa sa pamamaraan na iniwan sa atin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang dapat na ating role model. Siya ang dapat nating iniidolo. Yung iba sa mga kabataan natin ngayon, kilalang kilala nila yung mga artista, yung mga singer, yung mga Hollywood. Pero pagdating sa sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah, nakakalungkot. Kahit isang tagpo sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang alam. Alam niyo ba na sa sira, marami tayong mapupulot na aral? Kapag binasa natin, inaral natin, nandoon lahat ng guide. Nandoon lahat ng gabay. Kasi ang Islam, bago pa umalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kumpleto na. Wala ka nang pwedeng idagdag at wala ka nang pwedeng ibawas. Dahil tunay na ang Islam ay kinumpleto na bago pa umalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong isang ayat na ibinaba noong sa huling yugto ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong siya ay nag-hajj. Ang ayat na ito ay, ano ito? Pinaka-popular ito na verse na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap at ibinigay ko ang aking pabor wa raditu lakumul islami dina. At kinalulugdan ko o pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. Ito ang biyaya na nagmula sa dakilang tagapaglikha na siya mismo ang nagbigay sa sangkatauhan. Wala nang ibang religion na tatanggapin. Walang ibang religion sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kaya dapat proud tayo sa pagiging Muslim natin dahil ito ay isang blessing, isang ni'ma, isang pagpapala mula sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Isang biyaya ang magabayan sa Islam, subhanallah. Araw-araw sa paglipas ng buwan ng Ramadan, mayroong mga first day of Ramadan pa lang, mayroong nagsyahada, Allahu Akbar. Nagabayan sa Islam. Halos mayroong nagmumuslim dito, kada araw, every week, every month. Subhanallah. Isa ito sa mga patunay na ito ay kinalulugdan na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mangingibabaw sa lahat ng relihiyon. So yun yung una, paniniwala sa Kanya. Paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paniwalaan mo ang Kanyang dalang mensahe, ang Kanyang aral na iniwan sa atin. Pangalawa mga kapatid ay ang pagsunod sa Kanya. So ito yun, at taat. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng mga gawaing pagsamba, lahat ng gawaing ibada ay mayroong dalawang kondisyon. Una, ito ay ikhlas. Pangalawa, ito ay sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka na pwedeng lumabas doon. Pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, In kuntum tuhibbunallaha fa'attabi'uni.
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Sabihin, tunay, katotohanan, kung inyong minamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay inyong sundin. At kalulugdan kayo or mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay patatawarin sa inyong mga kasalanan. Allahu Akbar. Yun yung benefits ng pagsunod. Yun yung matatamo ng isang Muslim sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang ating halimbawa, siya ang role model. Bakit? Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala pinuri ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran, sa loob ng Quran. Ang dakilang lumikha, ang dakilang tagapaglikha mismo ang pumuri sa kanya. Sabi ng Allah, wa innaka la'alla kullukin adim. Totohanan, ikaw ay nagtataglay ng isang may dakilang pag-uugali. Pinaka-the best na karakter. Subhanallah. Kung inyong nasubaybayan yung muhadara ni Ustad Al-Bashir Jumdail, yung Siratun Nabawi, nandun lahat. Lahat ng mga ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subaybayan nyo yun kasi may series yun yun sa kanya. Nandoon lahat ng mga pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano siya makitungo, paano siya magbigay ng da'wa, yung ugali niya, yung pakikisama niya, pakikitungo niya sa mga sahaba, sa mga non-Muslim, sa mga katribo niya, sa kanyang mga asawa, sa kanyang pamilya, nandoon lahat. Makakakuha tayo ng aral. Siya ang gawin nating example, role model. No? Pinuri siya ng dakilang tagapaglikha. At mayroong hadith na sinabi mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Katotohanan, ako ay isinugo or ipinadala upang maging ganap ang kabutihang asal. Allahu Akbar. Makarimal akhlaq. Sa ibang riwayat, salihal akhlaq. To perfect good character. Allahu Akbar. Subhanallah. Napakaraming aral ang ating mapupulot kapag inalam natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwedeng binibigkas lang natin yung shahadatain tapos hindi natin alam ang mga obligasyon na nakapalibot sa katagang ito. No? Dapat alam natin, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam. At kahit sa mga Muslim na matatagal na at sa atin na mga nagsasabuhay ng Islam. So yun yung pangalawa, pagsunod sa Kanya. At mayroon pang isang talata na tungkol naman ito na siya ang halimbawa na dapat nating tularan. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab, verse 21, Lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. No? Tunay na sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay merong magandang halimbawa, example sa Kanya. No? So kung puro kabutihan ang ating pag-uusapan, nako, aabutin tayo ng Salatul Fajr. Kung puro kabutihan lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-uusapan natin, hindi tayo matatapos. Subhanallah. So yun yung pangalawa, mga kapatid. Una, paniniwala sa Kanya. Pagsunod sa Kanya, pangalawa. Pangatlo, ay ang pagmamahal sa Kanya. Allahu Akbar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, hindi ganap ang pananampalataya ng sino man sa inyo hanggat hindi niya ako minamahal or kaibig-ibig. No? Higit pa sa kanyang magulang at sa kanyang mga anak at higit pa sa lahat ng tao. Hindi daw ganap ang pananampalataya ng sino man sa atin. Kapag hindi naging kamahal-mahal para sa iyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit sa magulang mo, higit sa anak mo,
mga anak, at higit sa sino mang tao. So ibig sabihin, dapat siya ang nangunguna. No? Isa ito sa mga palatandaan. Yung nakaraang muhadara, binanggit dito yung halawatul iman, yung tamis ng pananampalataya. Ang number 1 doon ay ang pagmamahal mo sa Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit kanino man. Allahu Akbar. Isa sa mga sign na ikaw ay mayroong matamis na pananampalataya. Number 1 doon ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung pangatlo, pagmamahal sa Kanya. Maiksi lang ito kasi limited lang yung time natin. So ikaapat, pagsamba kay Allah, ito na yun. Sa pamamaraang iniatas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi natin kanina na ang mga gawaing pagsamba ay mayroong dalawang kondisyon. Una, dapat ito ay lillahi ta'ala, alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala or ikhlas. At pangalawa, sa pamamaraan lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Mayroong isang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayha fi amrina fahuwa rad. Anong mang bagay o gawain na may kinalaman sa pagsamba na hindi namin ginawa, ito ay hindi tatanggapin sa Kanya. No? Yun yung pang-apat. Pang-lima, pag-iwas sa paninira sa Kanya. So alam na natin siguro ito. No? Pang-anim mga kapatid, panalangin at pagbati para sa Kanya, yung salawat. Ito ay isa sa mga obligasyon ng Muslim. Dahil sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. No? Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaparangal at ang kanyang mga anghel ay dumadalangin para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kayong mga mananampalataya, dumalangin kayo or mag-send kayo ng salawat. No? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batiin ninyo siya sa pamamagitan ng salawat para sa kanya at bumati sa kanya ng kapayapaan. Isa ito sa mga obligasyon ng isang mananampalataya. At nawa ay nakapulutan natin ng aral, ang konting aral, ang maiksing muhadara na ito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pakikinig. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.